Magandang araw mga kababayan. Ako si Dar Wanderer at welcome muli sa inyong paboritong tambayan sa YouTube, Dar Wanderer TV. Ngayong araw, itutuloy natin ang masusing pagtalakay sa Magna Carta for Filipino Seafarers. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang Chapter 8 tungkol sa accommodation, recreational and sanitation facilities, food and catering sa mga ocean-going ships. Kung seafarer ka o may kakilala kang nagtatrabaho sa barko, importante ito para sa inyong karapatan at kaligtasan sa dagat. Kaya siguraduhin ninyong tapusin ang video na ito. Chapter 8, Section 44, Application. Sino-sino ba ang covered nitong Chapter 8? Bagong gawang barko na rehistrado sa Pilipinas mula nang pumasok ang MLC 2006. Second-hand ships na nakuha o inupahan ng Pilipinas basta kayang ayusin para umabot sa standard. Lumang barko na naayos o pinalitan ng istruktura pagkatapos pumasok ang MLC 2006. Ibig sabihin, halos lahat ng ocean-going ships ay sakop nito. Lalo na kung kaya naman silang i-refit o i-upgrade para maging safe at comfortable para sa seafarers. Section 45, Accommodation and Recreational Facilities. Importante ang maayos, ligtas at disente na matutuluyan ng ating mga seafarers. Dapat may malinis at maayos na kwarto at tulugan. Basic recreational facilities para makapag-relax. Separate sleeping rooms para sa kababaihang seafarers. Hindi lang basta matutuluyan ito, dapat ay komportable at sumusunod sa international standards ng MLC 2006 para sa physical at mental well-being ng crew. Section 46, Requirements for Sanitation. Ang kalinisan sa barko ay dapat hindi pinapabayaan. Dapat may sapat na palikuran at paliguan na accessible kahit nasa trabaho ang seafarers. Dapat sumusunod ito sa Code on Sanitation of the Philippines. May hiwalay na CR para sa lalaki at babae sa crew. Hindi ito luho, kundi karapatan para mapanatili ang kalusugan ng lahat sa barko. Section 47, Food and Catering. Isa sa pinakaimportanteng bahagi ng buhay, barko, pagkain. Dapat ang pagkain sa barko ay libre habang nakasakay masustansya, sapat ang dami at kalidad. Nakaka-consider ng kultura at relihiyon ng crew, ayon sa mga batas ng Pilipinas at international standards. At syempre, ang mga cook sa barko ay dapat may training at kwalipikado. Lahat ito ay para mapangalagaan ang kalusugan at moral ng mga seafarer habang nasa malayo silang lugar. At siya ang kabuang laman ng Chapter 8 ng Magna Carta for Filipino Seafarers, isang napakahalagang bahagi na tumitiyak na ang ating mga bayani sa dagat ay may komportableng pamumuhay habang nasa serbisyo. Kung natulungan ka ng video na ito para mas maintindihan ang iyong karapatan bilang seafarer, huwag kalimutang mag-like, mag-comment kung may katanungan ka. Share mo na rin sa kapwa mong marino at syempre mag-subscribe sa Dar Wanderer TV para sa mas marami pang informative at makabuluhang content. Ako si Dar Wanderer nagsasabing karapatan mo, ipaglaban mo. Hanggang sa susunod na kabanata.